Ay, magandang araw mga ka-agri. Dito na naman po tayo sa panibagong topiko na naman po na pag-uusapan na paano nga ba tayo makaiwas sa mababang presyo ng saging alakatan or pagsasaging, na makaiwas po tayo sa kasalukuyang sitwasyon na mababa ang presyo. So, ayan, number one po na kadahilan na unang-una po na isipin natin na pag nagtatanim po tayo ng saging, para makaiwas po tayo sa mababang presyo ay number one po na gagawin natin ay mag-calendar planting po tayo. Ibig sabihin ng calendar planting, wag tayo sasabay sa season ng pagtatanim o ng kadalasan, or halimbawa, yung ibig sabihin ng season, yung dati nang nakatanim na naulan na, pagdating ng ulan ng May, June, tutubo po yan sila. So after 7 months magbubunga po siya. Yun ang season talaga ng saging na sa normal lang na May tutubo na siya, June, July, August, September, October, November magpupuso, November, December magpupuso na po siya. So ang labas niyan ay na siya sasabay talaga siya sa rain feed area na mga bunga ng saging. So kadalasan ng mga ganong season talaga na sumasabay sa mga season fruits at magbubunga din ang saging natin, ay sure tayo na mababa talaga ang presyo na ibibigay sa atin kasi marami ang supply. Yun po yung pinaka una. So ang gagawin po natin dyan, magtatanim po tayo na hindi sasabay dyan. So target po tayo, ang saging po kasi ever since tinanim po siya natin sa lupa ay 7 to 8 months magbubunga siya. So after 3 months nung naglabas ng puso, harvested na po siya. So ang gagawin po natin dyan, mag-base po tayo sa kalendaryo, bibilang po tayo ng 11 months backward. So kung ano nating buwan gustong palabasin, na sa buwan na yan ay hindi siya masyadong mababa ang presyo, malakas ang demand, kagaya po ng pagdating ng Berber months na. So ang pinakamainam na first harvest po natin ay lalabas siya ng September onwards. Kasi sigurado September, October, November, December, mahal po ang prutas. So yan, so pangalawa, para makaiwas po tayo ay huwag po tayo magtanim ng isang batch lang. Ang gagawin po natin ay tanim po tayo ng sunod-sunod. Sunod-sunod po siya. Halimbawa, itong half hectare ay yan. Tapos mayroon po siyang kasunod na i-target, ituon din natin sa season na hindi siya sasabay sa season. Ang kadalasan, magbubunga siya na walang halos kasabay na sa ibang lugar. So ang pipiliin po natin ng pagtaniman noon ay kontrolado natin ng tubig. Malapit po tayo sa water source. Kaya matatarget po talaga natin kung anong buwan natin siya gustong pabungahin at makaharvest po tayo sa tamang buwan na tinatarget po natin. Kasi yun talaga ang time na kulang ang supply. So makasigurado po tayo na mataas talaga ang presyo ng bunga ng ating saging na i-deliver po natin. And so yung pangatlo na medyo makaiwas-iwas po tayo sa sobrang baba ng presyo ay pag halimbawa namumunga na po ang ating saging, mag-market po tayo sa sarili natin. Pwede nating gawa po tayo ng page, ipopost po natin doon. Pwede rin naman po na sa local market po natin, sa mga stall kung saan nagtitinda sa mga fruit stand, mag-canvas na po tayo doon kung ilang retailer po. May 10 retailer po tayo na maging suki. Kahit kukuha na yan ng 50 kilos every week,
So, 10, may 500 kilos na po tayo na outlet na siguradong mapagbigyan po natin, mabentahan po natin ang supply natin. Kasi pag ang bumili po ng saging natin, pag bulk volume po ang saging, ang bumili po ay middleman. Pinakamababa na po yung cut nila dyan ay 10 piso. So kung tayo halimbawa ngayon nasa 50 ang bentahan, ang kuha nila niyan sa puno mga 35 to 40 lang. So kahit idiretso natin doon sa retailer, kahit 45 na lang natin ibigay, meron tayong 5 piso talaga na lamang. So kung 500 kilos times 5, 'di ba? So ang laking bagay din. Kasi alam naman natin na para sa ating mga farmers ay bawat piso po ay mahalaga. Hindi naman sa pag-aano po doon sa mga middleman natin, pero siyempre hindi sila namumuhunan ng ganong kalaki. Tayo yung nagtatrabaho, tayo yung namumuhunan, lahat ng pagod atin. So much better na sa atin mapunta yung mga kung marunong po tayo, yung sanang ikakat nila doon, sa atin na lang mapunta kung alam natin kung paano i-market yung ating mga produkto. So, yun lang ang natin na yung pinakamahalaga na 3 tips natin na para makaiwas tayo sa mababang presyo. Una, mag-calendar planting po tayo. Adjust natin kung anong buwan natin gustong palabasin. Then, yung pangalawa, iwas po tayo sa mga sa pagsabay sa mga pagtatanim ng volume na na yan, at hanap po tayo ng pagtaniman ng may water supply talaga, kasi para makontrol natin ang production kung kailan natin gusto siyang palabasin. Then pang-tatlo, mag-establish po tayo ng sarili nating market na may suki po tayo, na pag nagbunga na po yung ating saging ay hindi tayo problema na pag nag-harvest po tayo kung saan natin ibebenta. Yun lamang po, at sana may natutunan po kayong konting kaalaman para maiwasan po natin ang mga ganong bagay na nangyayari sa ating pagsasaging. So maraming salamat po sa lahat. God bless po sa ating mga ka-farmers. Bye bye.